unto the ends of the earth, the ends of the Amen. Salamat sa Panginoon. Lahat papuri sa Panginoon. Wakalain na parang parang kailan lang, no? 22 years in the ministry. Praise the Lord. Basta ang aking maraming ma-save, maraming ma-train, tapos tawagin pa ng Panginoon, mag-umpisa ng gawain. That's my heart's desire. Okay? So, let us all stand up. Let us read 2 Peter chapter 3 verse 18. I will preach to you this morning my introduction doon sa Bohol. Now and forever. Amen. So sabi ni Apostle Peter, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, you ask yourself, am I growing in knowledge? Ako ba ay lumalago sa akin na nabasa Panginoon? Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral sa panguna po ng Banal na Espiritu. Paunahan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, at sa lahat, pusong mapagpakumbaba, at tulungan niyo rin po kami na maisabuhay po ang aming mga natutunan at matututunan pa sa umagang ito. Salamat po sa pribilehiyong ito, Lord and Savior Jesus Christ. So bakit kailangan nating lumago? Amen? Kaya nga ang tanong, are you growing? Yung mga hindi lumalago, may problema yun. No? May problema. Kaya napaka-important. You're nothing. I am nothing. We are all undeserving. Kaya doon na papasok yung grace. You will see, kaya ako nabubuhay pala sa mga oras na ito dahil pala ito lahat sa biyaya ng Diyos. Kasi alam naman natin ang ibig sabihin ng grace, di ba? Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Undeserving. Hindi karapat-dapat, pero nagkaroon ka. Nagkaroon ka ng pabor. That's grace. Dahil sa salita ng Diyos. 1 John 5:13, these things, the Bible, have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Yan, nalaman natin yan. Kaya the more you know the Bible, the more you read the Bible, the more you listen to the Bible, makikita mo ang sarili mo. It's all by the grace of God. I am saved. I'm just a sinner saved by grace. Amen? Then what else? The grace of God is sufficient for our strength. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating kalakasan. Bakit tayo nakakapagpatuloy sa dami-dami ng mga pinagdadaanan natin? May mga daan na malubak, mayroon naman daan na hindi lubak.
Bakit tayo nagpapatuloy pa rin? No? Habang bumabiyahe, meron pang mga karamdamang dala-dala-dala. Pero bakit nandyan ka pa rin? Biyaya ng Diyos. Titingnan natin mga sarili natin, no? Alam mo, sa buhok, grabe doon. Matitindi mga sakit doon, mga cancer. Ilan ang may cancer doon? No? Ilan? Pero nandun pa rin sila. Bakit? Because of the grace of God that is sufficient for our strength. Dito, ilan yung mga may kasakit? Ikaw, Brad, di ba? Na-stroke ka na, di ba? Pero bakit nandito ka? Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. Lahat tayo may sakit sa bulsa. Pero bakit nandito pa rin tayo? Ha? Dahil sa biyaya ng Diyos. Maraming biyaya ng Diyos, no? Ito, maraming biyaya ng Diyos dito. Ha? Ikaw, pare ko eh. Maraming biyaya ng Diyos sa'yo, no? Smile, sir. Smile nga dyan. Smile. Dahil yung ano, join mo. Join mo, lolo. Ano nga eh? Kadalawang beses ka na nagkanulo. Mamaya, makaaw-aw na si Marimar. Ha? Pangatlong beses na pinagkanulo ni Pedro, Panginoon, tumilaok yung manok. Dalawa na, pangatlo, dahil, lolo mo ka hindi. Pangatlo na. Tumunog yung bukang. Salamat sa biyaya ng Diyos, no? Kahapon, lubog yung misis ko. Lubog yan. Matutulog na lang kagabi. Ay, sakit na. Ano naman to, Lord? Pag-gising niya ngayon kaninang umaga. Tumayo na. Uy. Malakas na. Biyaya ng Diyos. Grabe ang biyaya ng Diyos, no? Wala yan sa gamot. Biyaya ng Diyos na. Pero siyempre, kailangan din natin ng gamot, no? Nung kami nagbalikasan, nag-island hopping, ang bihira. Biglang sumamag yung tiyan ko. Hindi pa express snorkeling, no? Bihira. Sabi ko, malayo ba ang CR dito? Andun pa, sir. Babang ako doon. Dinapit talaga. No, kaya nadali yung tiyan ko ba? Sabi ko, sana doon na pala ako sa dagat. Enjoy pa yung mga no? Hindi man tubol. No? So, okay, sana doon sa dagat to. Kasi magpapakain ka ng ano doon eh, yung tinapay na pandesal, ganunin mo. Tapos punta ka doon sa gaganunin mo. Tapos pupunta yung mga isda. Sabi ko, kung dito pala ako bangko, mag-i-enjoy yung mga isda. No? Pero biyaya ng Diyos, nakasurvive. Amen? The grace of God is sufficient. Sapat palagi sa ating kaligtasan at kalakasan. Amen? Kaya nga, but grow in grace. What else? Introduction pala ako. The grace of God is sufficient for our sins. Sa ating mga kasalanan. Habang tayo nagkakasala, sabi ni Pablo, Romans chapter 5, last 2 verses, ang biyaya ng Diyos ay sumasagana. No? Sabi ng pilosopo, di magkasala na ako na magkasala kasi sumasagana ang biyaya ng Diyos. Merong sagot sa Romans chapter 6 verse 1. Tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos ay sasagana? Anong sagot? Hindi pinapahintulutan ng Diyos. Pwede mo naman gawin kahit na hindi pinahintulutan ng Diyos. But you will suffer the consequences. Okay? So salamat sa biyaya ng Diyos. Kaya pagdating sa verse 18, sabi, but grow in grace, pero may kasunod, and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Growing in the knowledge. Mahalaga na tayo ay lumalago sa kaalaman patungkol sa Panginoon. At mangyayari nga lamang yan kapag ang Biblia ay ating babasahin. Era John chapter 5 verse 39, anong sabi ng Panginoon?
Search the scripture. Search the scripture. Let us read that verse. Search the scripture. Are you still searching the scripture? Amen. Huh? Search the scripture. Sabi dyan, search the scripture, for in them you think you have eternal life. And they are they, so he was referring to the scripture, and they are they which testify of me. Tapos sabi ng Panginoon sa mga kausap niya, and you will not come to me. That you might have life. Ang problema, yung sinabihan niya, okay, magpasa kayo, magsaliksik kayo ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya lang, ayaw niyo eh. May mga tao na ayaw sa salita ng Diyos. Tama? Ang malungkot dyan, Kristiyano ka na, pero ayaw mo na sa salita ng Diyos. Wala ka ng gana. Pwede ba yung sabihin mo na gustong gusto ko ang Panginoon, gustong gusto ko ang salita ng Diyos, pero ayaw mo namang makinig ng preaching. Ayaw ko magsimba. Pwede ba hindi ka magsimba? The Word of God is our spiritual food. Ako, pag nagutom ako ngayon, iba eh. Umiinit yung ulo ko, nanginginig ako. Iwan ko kayo kung paano kayo nagutom. Ganun din. Ikaw, Neil, paano kapag nagutom? Ha? Iba, iwan ko, ganyan ako eh. Pag nagutom ako, nanginginig ka ako, tapos siyempre, mainit ang ulo mo. Di ba? Hindi ko naman naranasan na pag nagutom. Gutom na. Iwan ko lang kung meron ganyan. Pero pag nagutom ako, kakaiba ngayon eh. Dati, hindi eh. Pag nagutom, okay lang eh. No? Tapos inuman lang ng tubig eh. Pero ngayon, iba na. Tama po? Kung ang ating physical ay nagugutom, kumusta naman yung spiritual mo na buhay? Baka gutom na yan. Tandaan natin, kapag nagutom yan, mahina yan. Mahina. Kaya, hindi na tayo nagtataka, hindi nakakapagtaka, bakit ang buhay spiritual ng karamihan ay hinang-hina. Simple lang yan eh. Kaya mahina yung buhay spiritual mo, hindi mo pinapakain. Huwag mong i-dieta yung spiritual life mo. Kung sa physical na diet, pero tinatawag na OMAD. Alam niyo OMAD? 1 meal a day. Huwag mo i-apply yan sa buhay spiritual mo. 1 message a week. OMAD. Kaya ang samba mo lang umaga. Paano ka lalakas yan? How can you grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ? Hindi ka talaga lalago. Estudyante ka, papasok ka, isang beses lang. Mula Lunes hanggang Sabado, Lunes hanggang Biyernes, tapos papasok ka lang isang beses. Palagay ko, walang teacher na magpapasa sa'yo. No. Nag-gets nyo? Mga teacher, ipapasa nyo ba? Sino mga teacher dito? Ipapasa nyo? Hindi. Yung teacher, ito trending ngayon, teacher. Pinuprunta ng magulang. Kasi yung teacher, binigyan ng mababang grado yung estudyante. Nagalit yung magulang. Anong ginawa ng teacher? Na-stress. Nagpakamatay. Sa balita ngayon yan. Siyempre may nagpakamatay dahil pinagalitan ka ng magulang. No? Yung mga teacher, manindigan ka sa tama. Magulang. Lama, ito, by record, kaya nga yung anak mo, magbaba ang grado kasi ito, maraming output na hindi pinasa, maraming absent. Huwag naman kayo magalit sa mga teacher din. Dapat ang pagalitan kayo. Ha?
Kaya bagsak yung anak mo kasi bumana sa'yo. Maawa naman yung teacher. Meron din nagpakamatay dahil lang sa lesson plan. No? Siyempre na sa Albay, nagpakamatay yung teacher dahil sa lesson plan lang. Sulat ng sulat. No? Di ba pwede i-copy-paste na lang yung mga lesson plan niyo? Ha? Piniprint? O, dapat gano'n, di ba? Dati sulat talaga eh. Kaya mga teacher, ang ganda ng mga sulat eh. Yung mga pinakatay ba? Ano ba pinakatay sa Tagalog? Ha? Yung iba, gandi magsulat yung pinakatay. Yung iba, murag diatay magsulat. Kaya kailangan nating lumago. May dahilan. Bakit kaya sinabi ni Pedro na ano? Grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit yan niya nasabi to? Kasi nga importante na lumago tayo. Amen? And you know what? This is a warning. Warning ito. At ito ay very applicable sa panahon natin ngayon. No? Reasons why every child of God or every Christians must grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ulitin ko, ang knowledge, ito yung kaalaman na makukuha natin sa pamamagitan ng pagbabasa, yan, pakikinig, at pag-observe. Matututo ka niyan. Tapos yung alam mo, pag ginamit mo na yan, ang tawag na dyan ay karunungan. Wisdom sa English. Amen? Kaya nga, wisdom is the usage of knowledge. Kaya kapag meron kang alam, tapos ginamit mo sa tama, ang tawag dyan ay godly wisdom. Amen? Pag yung alam mo, ginamit mo sa mali, evil wisdom. So maliwanag? Kaya hindi lahat ng mga mayroong alam at sobrang maalam ay nagiging tama ang mga gawain. Nagiging mali kapag hindi na pinapasa Diyos. Kaya kita mo, sabi ko nga sa inyo, tingnan niyo yung mga manluloko ngayon. Sobrang marunong, sobrang maalam. Tingnan niyo yung mga napailan na mga kaso ng mga corruption, mga plunder. Mga matatalino yun. Mga maaalam. Tama ba? Pag nagnakaw, di ba, very systematic. Tapos talagang grabe. No? Tingnan nyo, hindi na ito sikreto. Tingnan nyo sa panahon natin ngayon. Diba? Yung mga project na yan. Grabe. Sino ang mga nagpakana? Yung mga taong maalam. Magugulat ka. Diba? Maaalam sila. Pwede ba naman yung walang pinag-aralan dyan? Nagkaroon ng project, pero wala palang project. Anong tawag doon? Ghost project. Saan nagsimula yan? Sabi nila, sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Kasi dati, ang daming humihingi ng pang-project, pero wala namang project. Meron pala kaming, meron kaming ambagan, 200. Meron kaming project. Pero wala namang project. Ghost project. Sino nakaranas ng ganyan? Tingnan nyo sa school pa lang, may bandarayan niya. So anong nangyari? Nung nag-college, natuto, nagkaroon ng kaalaman, nagkaroon ng diploma, nagkaroon ng titulo. Ngayon, walang Diyos. Anong nangyari? Yung alam, ginagamit sa mali. Kaya sabi ng Panginoon, okay lang na may alam tayo sa secular, pero mahalaga, pagdating sa Panginoon, mas marami tayong alam. Kaya sabi ni Peter, but grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So 3 things I would like to give to you this morning. Why we must grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Number 1, we must grow in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Tingnan nyo sa 2 Peter chapter 2. But there were, verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring a damnable heresies, even denying the Lord that brought both them, and bring upon themselves swift destruction.
Nakita nyo? So ano yung number one na dahilan bakit kailangan nating lumago? Because of the false lecturers. Ito yung mga maling tagapagturo. Kaya nga sabi dyan, false prophets, false teachers. Kaya pag wala tayong alam patungkol sa ating Panginoon, madadaya tayo. Pero kapag meron kang alam patungkol sa Panginoon, kailanman hindi ka madadaya. Yun yung number one. Ang dami ng mga false lecturers ngayon. Ang tawag sa kanila, false teachers. Siyempre, pag false teachers, anong daladala niyan? False teaching. False doctrine. Ang dami nagliliparan ngayon. Ang naglilipanan, nagsisulputan. Amen? Na kapag pinakinggan mo, talagang, parang totoo to Pero pag wala kang alam, maniniwala ka. Kahit na maraming baptist ngayon, ang dami nang nadadaya. Alam niyo, during our time, year 2000, walang mga ganun na walang labasan na hindi na kailangan mag-sinner's prayer. Pero ngayon, bigla, hindi na daw kailangan mag-sinner's prayer. But I got saved through sinner's prayer. Sumunod ako. But of course, sa pamagitan ng pananampalataya ko sa Panginoon. Diba? Yung surrender ka, tuturuan mo yung tao. Gusto mong maligtas, gusto mong tanggapin ng Panginoon? Opo, sige, sundan mo ako sa panalangin. There's nothing wrong with that. That's biblically right. Tama yan. Pero dumating yung mga hindi na daw kailangan. Sino sabi sa'yo? Sabi ng Bible, the blind cannot lead the blind. Yung blind, kailangan, yung bulag, yung buta, kailangan mong yan, i-guide mo. Yung mga unbelievers, ang tawag sa kanila, spiritually blind. Tayo mga spiritually blind before, pero ngayon, nakakakita na, dahil sa tinanggap natin ng Panginoon, nililin natin sila. Ang dami ng mga false lecturers ngayon. Kaya nga, we must grow in knowledge. Kailangan natin. Kaya nga, napaka-importante ng Sunday School. Amen? Bukod sa Sunday School, nandyan yung sa personal na buhay na. Kaya nga, we are searching the Bible. We are studying the Bible. Huwag lang yun, you're just reading your Bible. Para lang masabi, nagbabasa ka, you open your Bible, basa ka. Bilis ko Pero totoo, wala ka natutunan. Bakit? You are not studying your Bible. You are not searching the Scriptures. Wala kayong ibig sabihin ito, di ba? Paano, meron tayong alam sa konting English ba, di ba? Ano pala ibig sabihin yan, napaka-importante na tayo lumalago. Amen ba? Amen ba? Iba yung mayroong alam. Pag may alam ka, hindi sasakit ulo mo, hindi ka kakabahan. Bakit? May alam ka. Lalo na kung alam mo paano mo gamitin yung alam mo ng tama. Napakaganda. No? Pero pag hindi mo alam, wala. Pero mag-ingat nga lang tayo. No? Dapat yung alam natin, yun mas lalo umaapak yung paa mo sa lupa. Yung alam natin, hindi yan magpapalaki ng ulo natin. Hindi dapat yan magkakaroon ka ng sakit na hydrocephalus. No? Kung marami ng alam, ang laki na ng ulo, ang yabang na. Diba? Ang yayabang na, hindi na maturuan, hindi na mautusan. Dapat pag may alam tayo, mas lalo tayong nagpapakumbaba. Kasi nga sabi, di ba? The more you know Christ, the more you see yourself as what? You're nothing. Kaya nga, biyaya lang ng Diyos Kita mo, di ba? The more you know Christ, ganito lang pala ako, napakarumi ko pala talaga. Napaka-unholy ko. Ang Diyos ko'y napakabanal. Di ba? Makikita mo sarili mo At makikita mo, wala pala talaga akong kakayahan, wala akong galing. Ang Diyos ko napakagaling. Di ba? Ganun pag ikaw ay kilalang-kilala mo ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan lumago tayo sa
kaalaman. Bakit? Because of the false lecturers. Sabi ko nga sa inyo, Bangko Sentral ng Pilipinas, may isang department dyan na ang kanilang trabaho ay yung pag-aralan lang yung pera. Yung totoong pera. Hindi nila pinag-aralan yung mga peke. Yung totoo lang. Kasi kapag kabisado na yung totoo, pag nakakita yan ng hindi totoo, madali nilang makilala, hindi yan totoo. Pag hindi totoo, ano tawag dyan? Ha? Sabi ni Pacquiao, fake. Fake. Counterfeit. Hindi totoo. Peke. Kaya tayo, ang pag-aaralan lang natin yung totoo talaga. Ako, I don't study. Maliban doon sa Bible school, yung tinatawag na cults. May subject kami na cults eh. No? Yung pinag-aaralan namin. O sinong founder niyan, kailan na itatag, yung mga kanya-kanyang iba't ibang relihiyon. No? Other than that, wala na. Puro Bible, Bible, Bible. Para pag nakarinig ka ng iba, alam mo na, ay, dito tama. Madali mong ma-distinguish ko, dito tama. Iba kasi ang distinction ng Baptist eh, kaya may subject with Baptist distinctive. Iba ang Baptist. More on Bible. Hindi lang more on Bible, all Bible. All Bible. Sabi niya, andyan na naman yung mga Bible, no? Bible. Puro Bible, Bible. Ano ba? Dating nga sa bungero, puro manok. Ikay, Kristyano ka na. May Bible, Bible. Dati sugaron ka, puro bra. Bruha. Di ba? Dapat yung Kristyano ka na, puro Bible. Mahirap naman ni Kristyano kaya. Dati kang sugaro, braha pa rin. Bra, tama. No? Punta kami sa Nueva Ecija. Mayroong patay doon. Believe ako doon sa mga gumagano, no? Pero ganun nila ba? Galing naman ito Sipin mo yan, paano nila nakabisado yan? Hindi ko nga alam basahin kung ano yung... Pero kakapain lang, no? No? Galing naman kamay nila ba? Ano ba prayer ko? Magkaroon ako ng kamay ba na pag sumalat lang, alam ko na backslider o hindi? Hawak ka ng ulo mo? Backslider. Hawak ka! Gutom. Hawak! Ay, ihik to. Di ba? Ang galing nila. May pag ganun-ganun pa yun. Paano nila na? Sino marunong maganyan? Ha? Sino marunong maganyan? Grabe. Adjong yan, di ba? Ganun na, no? Sipin mo, paano nila nakabisado yan? Kasi nga, habit na nila. Kaya sipin nyo kung gawin nating habit yung paglilingkod sa Diyos. Babasa ng Biblia, hindi agagaling ka. Amen? Grabe, kaya nga, false lecturers. Grabe itong mga to, no? Sabi dyan, who privily shall bring a damnable heresies. Ano yung damnable? Destructive. Ang daming mga Baptist churches na mga nangasira ngayon. Dahil sa mga false lecturers. Minsan, di ko alam na pumunta pala dito yung isa sa yung nag-spread ng false doctrine na yan. Pumunta pala dito. Uy, nakikinig ba kayo dyan? Hindi ako nag-joke, tawa kayo ng tawa. Ha? Nakikinig kayo? Ang dami nyo dyan, ang dami dito makante. Dito kayo tumingin ha, wag kayong... Dito kayo tumingin. Ano sinabi ko? Ha? Ano? Nung may pumunta, yung Anton, pastor yun eh. Tapos, ano naligtas? Tinanong na si Paul eh. Tinanong eh. Oh? Buti hindi nadala. Alam niyo, pag doktrina ng pag-uusapan, mag-iba ka ng doktrina, hiwalay na tayo. Diba? Kasi,
Kaya tayo nagbuklod dito dahil sa doktrina ng Biblia eh. Pag iba na ang paniniwala mo, hindi ka na pwede dito. Basta, I believe what the Bible says. Kung merong naniniwala dito nang hindi ko itinuturo, doon ka pumunta doon sa ganyan ang turo sa paniniwala mo. Amen? Kasi naniniwala ko na lahat ng itinuturo ko dito nasa Biblia talaga. I challenge you eh. No? Nasa Biblia talaga. And we must grow in knowledge. Why? Because of the false lecturers. Ang mga false lecturers, pag nagturo yung mga yan, talagang iniiwasan nila na hindi sila makakasakit ng damdamin ng tao. Kasi mandaraya yung mga yan eh. Tama ba? Yes, pipilitin nila na kailangan ingatan ko itong mga salita ko na ito. Hindi ko to dapat kasi baka masaktan. Di ba? Dito hindi. Basta kung anong nasa Biblia, yun ang sinasabi. Kaya nga, salita ng Diyos masakit eh. No? Masarap magpa-check up kapag yung doktor nagsasabi talaga ng totoo. Nagpa-check up na kami sa Brihino eh. Trinato lang ako parang anak eh, parang bata eh. So, wala akong magawa eh. Siya ang doktor eh. So, ganun po ba? Bawal? O bawal? Eh, pastor ako eh. Kailangan bawal. Bawal. Eh, kailangan makinig eh. Nga ako nagpa-check up eh. Di ba? Wala tayong magawa kundi sumunod. No? False lecturers. Pangalawa, why we must grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Number one, because of the false lecturers, and number two, because of the filthy lifestyle. Filthy means marumi. Tingnan niyo ang pamumuhay ng mga tao ngayon. Napakarumi. Salamat sa Diyos, we have the Bible. Ito ang magtuturo sa atin saan? Sa isang malinis na pamumuhay. Hindi naman sa tayo ay perfecto. Nagkakasala tayo, nagkakamali. Pero may yung sasadyain mong magkamali. Di ba? Yan, ito yung nag-guide sa atin sa tama. Paano tayo mamuhay ng tama? Alam niyo ba yung pamumuhay ng karumihan ngayon? Ano eh, parang tanggap na ng lipunan. Parang normal na lang. Pero hindi nila alam, that's abnormality. Filthy lifestyle. Filthy. Nabasa ko kanina, ngayon lang. Tom Rodriguez, nagpakasal na ulit. Grabe. Kilala niyo ba si Tom? Siya ni Carla. Ay, grabe. Sino ba? Carla Avellana. Grabe. Pwede ka nang mag-showbiz report. Ikaw na papalit kay Lars Santiago. Ha? Yung kasalanan ngayon, ginagawang normal na tao. Filthy lifestyle. No? Yung hindi dapat, ginagawang normal. Grabe. Marami akong babanggitin, pero wag na lang. No? Basta pag sinabi mong filthy lifestyle, yun yung pamumuhay na may karumihan na hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Right? Filthy. Marumi. Okay? Salamat sa Panginoon. We have the Bible. Sabi dito sa Psalm 119 in verse number 9. Sabi ni David, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Saan mapapalinis ang buhay ng tao? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos inahalin tulad sa tubig. Di ba pag marumi tayo, saan tayo pupunta? Marumi kamay mo, anong gagawin mo? Maghuhugas ka. Maghuhugas ka. Anong panggamit mo hugas? Pwede mo maghugas ka doon sa yung sa mga langis na galing sa nag-change oil. Mas lalong dudumi yan.
Right. Maghugas ka saan? Sa tubig. Tapos gagamit ka ng sabon. Mag-safeguard. Para ano? Para patay ang germs. Ang mga germs hindi binibaby. Pinapatay. Sabi niyo ba, ang mga baby, pinapatay. Hindi, abortion yun. No? Kaya ang salita ng Diyos, pag sinunod natin to, magiging maayos yung buhay natin. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 15, verse 16, anong sabi ni Pedro? Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Amen? Kaya sa biyaya ng Diyos, huwag tayong mamuhay ng merong maruming pamumuhay. Filthy lifestyle. Mangyayari lamang yan na hindi tayo magkaroon ng pamumuhay na marumi kapag tayo may alam sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, yung wala tayong alam sa salita ng Diyos, akala natin yung mga ginagawa natin dati, okay lang. Normal lang. No? So salamat ako ba? Nung nag-college ako, meron akong mga kasama, meron akong kaibigan doon, hindi ko makalimutan, ang pangalan niya Alvin pa. Siya yung nagtatato sa barkada namin. During that time, kalakasan niya ng ng headbangers, kalakasan ng Guns N' Roses. Sabi ko, patato kaya ako? Kasi may nakakita naman ako ng mga nagtato, Guns N' Roses, yung baril sa rosas, tapos mga mukha ng mga kalabira ba? Mga haba ang buhok. Yung mga sila Axl Rose, nakalagay sa patato kaya. Pero, ang nasa isip ko, paano ako nagtrabaho kung magpatato ako? No? Yung iniisip ko eh. Yung sabi nila, pag may tattoo daw, nasa kulungan. Baka mapagkamalan akong, ex-convict. Oh, kaya hindi talaga ako nagpatato. Unang-una, takot ako sa karayom. Karayom nga lang na talagang, di ba? Pero yung kaibigan ko, dami niya tato. Salamat na hindi ako nagpatato. Pero ngayon, yung tato, normal na lang. Normal na lang. Pero isang babae na nung wala siyang tato, ganda na itsura niya. Nung ng tato, grabe na. Pangit na itsura niya. Alam niyo ba na sabi ng Bible? Yung pagpapatato ay kasalanan? Leviticus 19:28. No? Pero kung nagpatato ka, believer ka pa, normal naman yun. Ang hindi tama, yung ligtas ka na, nagpatato ka pa. No? Ana talaga yun. Ligtas ka na, nagpatato ka pa. Tama. Pero yung mga may tato na, hindi pa ligtas, okay lang yun. Ito, si Brother Elvis, may tato yan eh. Ano yung tato mo dito? Hebrew. May tato ka rin, ano? Ang ginawa nila, mga unbeliever pa sila nun eh. No, sino ba may tato dito? Oh, meron. Bago lang. Akala ko, bago lang eh. 2016. Ngayon talaga ako magagalit kung tagal na. Hindi. Tagal mo. Yung iba dyan eh, Kristiyano na, nagpatato pa eh. Correct. Right. Tama. Oo. Anong tawag doon? Ha? No. Hindi yan normal. Pero tingnan nyo, salamat sa Diyos, di ba? Kung ano-anong ginagawa natin sa ating katawan. Yung iba naman, ang tenga, nilalagyan ng lalaking butas. Nilagyan ng tansan. Pira, hanggang sa naputol na lang. No? Yung iba, ang daming piercing, ang daming... Hindi mo na gagawin yan. Right. Akala natin dati, okay lang, magpahaba ng buhok. Mahaba ng buhok ko dati. Pero naligtas ako, inalis ko yun. Right. No? Salamat sa salita ng Diyos. Amen. Paano nangyari na nagbago tayo? Kasi nga, sa awa ng Diyos, lumago tayo sa kalam niya. Mali pala itong ginagawa ko. Right. Bakit ko iniwan yung aking mga bisyo? Kasi nga, natutunan ko sa salita ng Diyos.
Dati, pare koy. Lolo mo dyan, lolo? Grabe ako uminom dati. Tingnan mo, tingnan mo. Grabe ako uminom. Uminom ka? Ha? Kita minsan dun sa ano. Uy, lolo ni sa inyo na. Sabi nga, nanginginig ka na daw pag hindi nakakainom eh. Ako, pag hindi ako nakainom, hindi na ako sa mata. Pag hindi ako nakainom dati, di rin maganda pakiramdam ko. Pero nung natuto ako sa Biblia, ito, bawal pala. Salamat sa Biblia, oh. Salamat dyan, nabago yung buhay ko. Amen. Ang lakas ko manigarilyo. Grabe, kayo mga nagsisigarilyo? Kaya kayo nagsisigarilyo pa kasi nga, wala kayong alam dito. Right. Kaya kayo nagbibisyo kasi hindi nyo pa ganong alam to. Tama. Maniwala kayo, alamin nyo ang Biblia. Hihinto ka sa mga kalukuhan mo. Right. Ito yung magpapahinto sa atin eh. Tama. Yun nga lang, ayaw natin dyan kasi ayaw natin huminto. Right. Right. Di ba? Tama. Nung nabasa ko yung First Corinthians 3:16, your body is the temple of God. Wala ko ng Diyos. Ang sino mang dudungisan ang templo ng Diyos ay pupuksain ng Diyos. Yun ang nagbigay sa akin ng takot. Sabi ko, ayaw ko masira yung katawan ko. Amen. Sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po ako na maalis ko itong bisyo ko. At nangyari yan nung ako ay humiwalay na sa mga kaibigan dati na parehas kami ng bisyo. Sino yung mga sinamahan ko? Yung mga Kristiyano. Sila na lagi kong sinamahan. Hindi ka mahihiwalay sa mga bisyo kung yun pa rin mga kasama mo. Right. Sabi mo, ayaw mo nang mag-computer, pero lagi mong kasama. Adik sa computer. Right. Di ba? Ayoko nang kasama mo lagi, yun pa rin eh. Sabi nga ni Solomon, di ba? Proverbs 13:20. Ang taong sumasama sa pantas ay magiging pantas. Ang taong sumasama sa hangal ay masisira. Hindi sinabing magiging hangal. Kaya ka sumama sa hangal kasi hangal na siya eh. Right. Ang sinabi yung resulta, masisira. Kaya huwag ka magtaka kung ang buhay mo sira. Kasi yun ang mga sinasamahan mo. Right. Basta kung sino, sinasamahan mo, backslider, magiging backslider ka rin. Sinasamahan mo, chismoso, chismosa, magiging chismoso, chismosa ka rin. Amen. Sinasamahan mo, mga nakamugot ang mukha. Alam mo, mugot? Amen. Magiging ganyan ka na rin. Right. Tingnan mo, kasama mo laging, kahit nasabihin nilang maganda ka, pangit mo. Right. Wala na kung pangit. Wala namang pangit sa Bible eh. Right. No? Filthy lifestyle. Ito yung magtuturo sa atin. Amen. Ang gawin ha. Tuwing mamaya, nandito kayo ha. Ha? Dito ka mamaya ha. Wala ka mamaya. Uliin kita. Ha? Tigaw. Panghuli. Growing in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Anong dahilan? Because of the false lecturers. Daming tagapagturo na mali-mali. Pangalawa, filthy lifestyle. Pag alam natin ang Bible, susundin natin ang Biblia, ayusin yung pamumuhay natin. Amen. And then last, because of the foul languages. Foul language, ano ibig sabihin nun? Foul na? Hindi. Ang foul language, yung mga dating, yung mga expression natin dati ba? Na hindi magaganda. Right. Oh? Anong lingwahe mo dati? Di ba, puro mura? Right. Yan ang mga lingwahe natin eh.
Kanto. Foul language. Languages. Pero nung tayo ay natuto ng salita ng Diyos, yung mga foul languages, napalitan. Naging ganda, di ba? Sipin mo, nung ako'y napunta sa Baptist Church, ang una kong narinig, Amen! Sabi ko, dati pag amen, ibig sabihin tapos na. Dito, gumagaan na, nakumpisa pa lang. Yun. Tapos si Kuya Jeff, Gudelo, grabe mag-amen yun. Dapat itabi yun sa mga inaantok. Pagkatabi yun, mga inaantok, magigising. Kaya yung isang men doon, hindi na tumatabi sa kanya eh. Bakit? Kasi during preaching, hindi siya makakatulog. Sisigaw ba naman si Kuya Jeff? Ang ganda ng... Amen! Amen! Yun ang pagpunta ko ng amen, tapos praise the Lord! Tapos matuto ka pa mag-English? Right? Right? That's right! Yun na yung mga lingwahe natin. Tapos, to God be the glory. Sa atin walang ganun eh. Yung mga lingwahe natin dati na hindi puro mura. Mura. Di ba? Mga babae, pag na andon po ka, sasabi ng bastos na salita. Lalo pag mga Bisaya. Alam niyo yan. Pag na sabi naman ng mga lalaki, saan. Pero ngayon, iba na. Naipit ka, aray, praise the Lord. Sobrang sakit, praise the Lord tayo. Amen? Ang nangangamoy vape. What's that smell all about? Vape ba yan? Tingnan nyo sa CR. Yun na sa CR. Yung Ilonggo, kahit pango yan, meron yung maliit na nunal. O yun ang sensor ko. Ba't hindi mangamoy ito? No? Nag-vape ka siya? Hindi. Dati, pagsabihan ng masama, babalikan din natin ng masamang pananalita. Tama? Pero ngayon, kaya mo na yan, bahala ng Diyos sa kanya. O, di ba? Pero grabe nung galit na. Masaktan ka? Dati, pag mayroong mag-rebuke sa atin, babanatan mo rin. Pero ngayon, pag na-review ka sa preaching, thank you, Lord. Praise the Lord. Dapat ganyan eh. Paano nangyari yan? Kasi nga, lumalago tayo sa kaalaman. Dati, pag alas 12 na, gutom na, ano ba yan? Tagal. Pero ngayon, praise the Lord. Matatapos na si Pastor. Sinasarado na yung Bible. Ayan na nga, tapos na sinasarado na yung seatbelt. Praise the Lord. Diba? Hindi, inayos ko lang. Alam ko lang. Kaya nga, sabi ni Pablo, di ba? Let no evil communication proceed out of thy mouth. Ephesians chapter 4 yan. Dati puro masama ang ating mga sinasabi. Pero ngayon, natuto tayo magsalita ng magaganda. Pero hindi naman ibig sabihin na, minsan nagagalit din naman tayo eh. Diba? Kayo, alam nyo na ako paano ako magalit, di ba? Talagang, pagkatapos yan, wala na yun. Hindi ako nagtatanim ng galit. Pero sinasabi ko talaga. Pero mas maganda na yung diba? Ang taong totoong nagmamahal at nagmamalasakit, nagsasabi ng totoo. Nagsasaway ng harap-harapan. Sabi ni Solomon yan, Proverbs 27 verse 5. Open rebuke is what? Is better than secret love. Kaya kapag tayo pala ay na-rebuke, sabihin, mahal pala tayo ng tao na yan. Yan yung totoong nagmamalasakit. Hindi yung
Yung bang pabayaan ka lang. Meron na nagsabi, minsan na, nag-preach ako na hindi hard ba? Mabait na ako masyado. May nagsabi sa asawa ko, sabi niya, Mami Dar, hindi na ba kami mahal ni Pastor? Hindi mahal. Bakit di na kami nababanatan sa preaching? Pininto niya sa akin eh. May nagkwento sa inyo ganun, di ba? No? Kasi naituro ko na yung open review is better than secret love. No? Kasi pag puro preaching, walang review, hindi na biblical preaching yun. Kasi ang biblical preaching, mayroon talagang review. Amen. No? Di ba, ang sarap pag tayo ay naitutuwid. Sinasaway, no? Amen? Amen. Kaya nga, yung salita ng Diyos, kailangan natin lumago. Lumago tayo ng lumago. Ang kagandahan, yung ating utak, hindi ito napupuno. Amen. No? Kahit na sabihin mong ilang beses mo na napakinggan yung preaching na ito, ilang beses mo na nabasa yung Biblia, pag inulit mo, meron ka uling matututunan. Sabihin ko sa inyo, ilang beses ko nang nabasa yung Bible na ito. Siguro mas lamang ako sa inyo sa pagbabasa ng Bible eh. Tama. No? Di naman sa pagmamayabang. Ricky Boy, hindi yung kayabangan ha. Pero, pag nagbasa ko ng Biblia, parang kababasa ko lang uli. Ganun katindi yung Biblia. Amen. Binasa mo na siya, ilang beses mo nang nabasa, pero pag binasa mo uli, parang bago mo lang binasa. Psalm chapter 1, paulit-ulit, pero pag binasa mo, meron na namang lesson. Amen. Blessed is the man that walketh not. Paulit-ulit, ganun pa rin. Kaya bakit kaya ganun? Kasi nga, ang Biblia, makapangyarihan. Mag-preach ako ngayon. Mamayang gabi, ito ulit i-preach ko. Magugulat kayo, iba na naman. Yung kasama ko sa Bohol, narinig na nila to. Pero pahatyaw lang. Di ba? Pero huwag nyo sabihin na, walang nagbago. Meron talaga. Tama? Lionel? Narinig mo na may preaching na yan? Siyempre, hindi pa. Now, let us grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hanggat hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, tuloy-tuloy lang tayo. Stoy, mga people, ha? Lumago kayo sa kaalaman sa Panginoon, huwag sa sanlibutan. Ang mga kabataan ngayon, ang gagaling, ang tatalino, ang daming alam sa secular. Baka yung alam nilang laro, hindi ko nga alam yan eh. Isipin mo ako sa computer, hindi ako marunong. Pero si Teo, grabe. Tapos may ginaganyan-ganyan pa siya. Ano yung ginaganon-ganon? Mouse? Ang alam ko nga mouse, yung daga eh. Ganon yan laro. Tutok na tutok. Lapitan ko ganon. Sabi niya, paglabas ko, labasin mo si Teo. Labas siya, paglabas, parang ano eh, yung si The Plus eh. Maraming alam, no? Pero wala, yung mga alam na yan, yun ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Ito, hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. Hoy, mga bata ha? Ikaw, ano pangalan mo ulit? Ha? Yung totoo. Ano? Cyril, ito, dadalhin ka nito sa tama. Ha? Eh dapat dito ka mas maalam ha. Ikaw, dalhin ka dito sa tama ha. Okay? Let us grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Let us all stand up. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat sa inyo pong makapangyarihang salita. Salamat, Panginoon, sa encouragement na dapat kami lumago talaga sa kaalaman patungkol sa Panginoong Hesus. At mangyayari lamang yan kapag kami patuloy na magbabasa, makinig,
ng inyo pong banal na salita. Lord, tulungan niyo po kami na ang aming mga natutunan ay madagdagan pa. Higit sa lahat, may sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti niyo. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyong panguna sa amin. Purihin ka, Panginoong Diyos. Dalangin ko po lahat ng mga kabataan, Panginoon. Lord, sila po ang target ng sanlibutan na ito. Nakakalungkot, Panginoon, maraming kabataan ngayon mas knowledgeable pa sa secular kaalamang pamundo. Pero pagdating sa kaalaman patungkol sa inyo, halos walang alam. Malungkot pang kung makinig ng inyong salita. Kaya Lord, ibalik niyo po ang mga kabataan. Ibalik niyo po ang kanilang sigla, ang kanilang saya sa paglilingkod sa inyo. Salamat po. Salamat muli sa umagang ito. Purihin ka at i-bless niyo rin po, Panginoong Diyos, ang pagbabalik namin ng tithes and offering sa umagang ito. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Panginoon Diyos at tagapagligtas. Amen, amen. Okay, please be seated at let us sing To God be the glory. Pagdating sa first stanza, wala mo naman bibigay. Pagdating sa chorus, as usual, lahat mga bata, tapos yung people, okay? Let's sing To God be the glory. Ready? Sing. To God. Sing! Thank you for watching. God bless you all.